Puntahan po natin ang Philemon, chapter 1. Isa lang naman po ang chapter na yan. Verse 7 and 20. Ayan, sige po. Basahin po muna natin ang verse 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Dito po sa verse 20, sabi po niya, Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Amen. So nakita niyo po yung salitang refresh. At inuutusan ni Apostol Pablo si Philemon na i-refresh siya. mayroon gagawin si Philemon para ma-refresh ang ating Apostol Pablo. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, refresh by thee. Refresh by thee. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo po muli ang iyong salita, gawin mo po itong mabisa sa puso ng bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. The Apostle Paul, writing from prison, did not commend Philemon for preaching multitudes, building great works, or performing miracles. Most of the time, mga kapatid, makikita po natin sa atin pong mga kapatiran, napag-uusapan natin sila dahil po sila po ay ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpipreach. Ano po? At pagkakaroon ng maraming gawain sa Panginoon at sa pag-perform ng mga iba't ibang mga bagay-bagay sa lupang ito, mga kapatid. Pero kakaiba itong si Philemon sapagkat meron siyang gift na wala po sa iba. At itong gift na ito ay kailangan ng lahat ng mga nadi-discourage, kailangan ng lahat ng mga napapagod sa buhay na ito, mga kapatid. At ito pong gift na meron siya na pwede namang ma-stir up or matutunan nating lahat sapagkat ito po ay isang virtue na nauukol or bagay talaga sa isang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Ito po yung pagiging refresher. Okay? Pinupuri niya or pinapansin niya, mga kapatid, ang gift na ito kay Philemon. He commended him for something deeply spiritual and practical. He refreshed the hearts of the saints. Amen? Sabi po ni Apostol Pablo, the bowels of the saints are refreshed by thee. So, yung bowels po dyan, sa kasulatan, ang salitang bowels, especially sa King James Bible, bowels speaks of the inner affection, the deepest part of a person, the heart, the soul, the inward strength. So, when we say bowels, my bowels, sabi ni Apostol Pablo, the bowels of the saints. Ang tinutukoy niya yung inner person. Okay? Yung kasi may mga tao na masaya sa mukha nakangiti. Pero ang lungkot ng puso. Okay? Pero itong gift na ito ni Philemon, mga kapatid, ay talagang nakakapag-refresh ng puso ng mananampalataya. Okay? In Scripture, bowels speaks of the inner affection, the deepest part of a person, the heart, the soul, the inward strength. Philemon had a ministry of refreshment. Parang magandang ministry yun. Ano? The ministry of refreshment. Mga kapatid. Sino kaya po ang merong ganyang ministry? Pwede niyo pong piliin ito actually, mga kapatid. Sa bawat umaga, isipin ninyo, sino kaya ang pwede kong matulungan na ma-refresh? Okay? When believers were weary, discouraged, burdened, and wounded,
they found strength in Him. Yan po ang gift, mga kapatid, ni Philemon. What a testimony. Amen? Imagine heaven recording that the saints were refreshed because of you. Amen? Mga kapatid, ilan na kaya po ang na-refresh sa pamamagitan ng ating buhay? Christian must not become burdens to the body of Christ. Instead, we are called to restore strength, renew courage, and revive joy in one another. Mga kapatid, every time na nakikita ka ng pastor mo, every time na nakikita ka ng kapatiran sa church, what do you think? Nare-refresh ba sila kapag nakikita ka? O wala lang? Mga kapatid, isang bagay po ito na dapat ma-enhance, ma-steer, ma-develop sa bawat isang mananampalataya. Sapagkat tinawag tayo, mga kapatid, upang maging blessing sa iba. At kapag tayo po ay hindi maganda ang testimony, hindi po tayo refresher. Okay? May mga tao na gusto tayong makita. May mga taong gusto tayong makausap, mayakap, mga kapatid. Pero may mga tao na ayaw sa atin. Okay? Let us consider 3 truths from this powerful testimony. Okay? Tingnan po natin yung 3 puntos po natin ngayong po umaga para makita natin kung gaano kaganda ang ministry po, the ministry of refreshing. Number 1, a refresher has a loving spirit. A refresher has a loving spirit. Paul first say, we have great joy and consolation in thy love. Amen? So makikita po natin yan sa ating text, mga kapatid, sa umagang ito sa Philemon chapter 1. Okay? Bago nabanggit yung salitang refresh, ay nabanggit muna yung salitang love. Ibig sabihin, mga kapatid, imposible na magkaroon po tayo ng refreshing spirit. Okay? Or magkaroon tayo ng ministry of refreshment kung wala po tayong charity. Tandaan po natin yan. The prerequisite of having this ministry of refreshment, mga kapatid, ay magkaroon muna tayo ng pagmamahal. Nakaisip tuloy ako ng isang magandang idea tungkol sa business. Okay? The ministry of refreshment. Mga kapatid. Okay? Before mentioning refreshment, he mentions love. Napansin niyo ba yan? Refreshment flows from genuine love or from genuine charity. Philemon's love was not sentimental. It was active. It comforted, it strengthened, it lifted. The Christian life is not merely about standing for truth. It is also about expressing grace and in spirit. Amen? So, napakagandang idea nito, mga kapatid, na ang ating buhay pala bilang mga Kristiyano, it's not about dispensational truth. It's not all about right division, Baptist church, something like that. Magandang pag-usapan lagi ang katotohanan. Pero ang katotohanan ay nagbibigay ng refreshment, mga kapatid. Ngayon, kung dadalhin natin ito na may mabigat na puso, kung dadalhin natin ito na meron pong malungkot na puso, ang isang magandang awit, pag kinanta ng isang malungkot na tao, ay nakahawa po, mga kapatid, ang espiritu. Nakakahawa ang espiritu ng kalungkutan at nadadama yung masiglang awit sa kalungkutan ng puso. So, mga kapatid, ang ministry of refreshment ay talagang pinanggagalingan, ay bukal ng pag-ibig na nanggagaling po sa ating Panginoon. Amen? Ephesians chapter 4 verse 32, the Bible says, Ephesians 4:32, and be ye kind one
to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. A refresher is tender-hearted. Amen. Sabi natin kanina, ang refresher po ay may taglay na pag-ibig. At the same time, ang isang refresher ay siya po ay tender-hearted. Malambot ang kanyang puso, mga kapatid. Madali po siyang, ang ibang bagit ng Bible dyan ay easily entreated. Okay? A refresher is tender-hearted, not easily offended, not constantly critical, not harsh in spirit. There are believers who enter a room and the atmosphere becomes heavy. Diba? May mga taong ganun eh. Ang saya-saya ninyo, diba? Nag-uusap kayo, nagkikwentuhan kayo, biglang dumating, namatay bigla yung spirito, mga kapatid ng kasiyahan. Hindi dahil siguro may problema itong nakararami. Most of the time kapag ganun, mga kapatid, ay naalala ko nung nasa high school pa lang kami, mga kapatid, ay alam namin pag may pumasok na teacher, sunod namin subject, ang saya-saya namin. Pero yung sumunod na teacher, na terror, mga kapatid, pagpasok pa lang, tahimik na. Okay? Pero hindi dahil sa karespeto siya, kundi wala sa hulog yung kanyang pagiging galit lagi. At yun, tatamaan ka ng eraser at saka ng chalk, mga kapatid. Kapag ikaw ay maingay at hindi ka po nakipag-cooperate sa kanyang gusto. Complaints, criticisms, and negativity drain spiritual energy. Di ba may mga tao na kapag kausap mo, biglang tatawag sa'yo, problema na naman ang sasabihin. May pangangailangan na naman. At may mga taong ganun, maaalala ka lang kapag mangungutang. Di ba? Maalala ka lang kapag ka po may problema. Maalala ka lang kapag ka po umiiyak sa'yo at pagkatapos ng iyak, papahirin ang luha at sasabihin, may 100 ka ba dyan? May 1,000 ka ba dyan? May 500 ka ba dyan? Yung bang style na dadramahan ka muna, pagkatapos huhot-hot pa. Mga kapatid, hindi po ganyan dapat tayo. Dapat kung tayo po ay magme-message isang kapatid sa Panginoon, sikapin po natin na maging refresher tayo. Kasi listen, sa tagal nating hindi nakikipag-usap sa kanila, buwan, mga kapatid, minsan taon, pagkatapos tatawag ka, mangungumusta ka, yung pala mangungutang ka lang. Hindi mo naman alam kung ano po ang kalagayan nila. Baka naman mas mahirap pa sila kaysa sa iyo. Tapos hindi mo naman lamang kinukonsider kung ano yung pangangailangan niya. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tinawag tayo upang maging refresher. Hindi po tayo tinawag upang maging drainer. Okay? Tayo po yung mga kapatid, tagakuha ng kanilang lakas. Okay? Tayo po dapat ay tagadagdag, amen, taga-encourage, mga kapatid. Listen to this. Philemon was that kind of believer. Okay? Pansinin niyo po, talagang kakaiba itong persona, mga kapatid, ni Philemon. He did not burden the saints, but he built them up. Mga kapatid, kahapon, kumusta? Ilang tao ang napasaya nyo? Ilang tao ang naasar sa inyo? Mga kapatid, today, starting today, paggising mo sa umaga, ang unang-una mong i-refresh ay ang iyong asawa. Ang unang-una mong i-refresh ang iyong mga anak. Okay? Ikaw naman, mga anak, kayong mga anak, i-refresh nyo ang inyong kasambahay. Hindi yung paggising nyo sa umaga, nakasimangot kayo at wala kayo sa mood. Okay? Ngayon, nangyayari naman talaga yan. Hindi naman lahat ng pagkakataon ang gaganda ng ating gising. Pero huwag nating patulan, mga kapatid, kung sakasakali, bagkus tayo talaga ay maging refresher ng bawat tao sa bawat umaga. Mga kapatid, masarap mabuhay at matulog sa gabi na alam mo, wala kang ginalit na tao.
Okay? Wala kang inasar na tao sapagkat hindi ka naging refresher sa kanila. Excuse me mga kapatid. Imagine a long-distance runner collapsing near the finish line under the heat of the sun. Muscles cramping, lungs burning, vision blurred. Then someone hands him a bottle of cold water. It does not finish the race for him. Yung tubig na ibinigay niya, hindi yun makapagbigay ng finish. No, hindi siya makakapagbigay ng panalo sa kanya sa finish line o makapagdadala sa kanya sa finish line, but it restores just enough strength to move forward. Amen mga kapatid? Yung po bang susuko na yung tao dahil sa sinabi mo, hindi natuloy ang kanyang pagpapakamatay. Okay? Hindi yung iisang hibla na lang ng buhok ang encouragement o yung courage na natitira sa kanya. Ngunit sa isang salita mo, sa halip na tumalikod siya sa pagpapakamatay, itinuloy pa niya. Mga kapatid, kumusta tayo? Tayo po ba'y encourager? Tayo po ba'y refresher? Ano po ang uri ng espiritu na meron tayo mga kapatid? Listen, mas masarap po na maging tayo ang gagamitin ng Diyos upang tayo po mga kapatid ay makarefresh sa buhay ng iba. May mga vlogger mga kapatid, may mga preacher, ito masama, vlogger na preacher pa. Pero wala nang ginawa sa bawat araw sa mundong ito. Bilang Kristiyano, mga kapatid, dapat sana ay hindi siya pangdagdag sa gulo. Pero may mga tao, mga kapatid, na pag nakita mo yung vlog niya, instead na ikaw, mga kapatid, ay marerefresh, ayaw mo nang pakinggan siya. So, mga kapatid, iwasan po natin yung mga tao na wala nang ginawa kundi mang asar. Wala nang ginawa kundi po manglait. Wala nang ginawa kundi mamuna. Wala na pong ginawa kundi hanapin kung ano ang mali. Every time nakakausapin mo, anong bagong chismis diyan? Ganon lagi ang tinatanong, ano ang nangyaring negative sa church nila? Pagka maganda ang nangyayari, malungkot ka. Kapag ka pangit ang nangyayari, may division sa church nila, meron pong kaguluhan, ang saya-saya mo. What happened to you? Huh? What happened to your heart? Bakit kapag negative ang nangyayari doon sa kaaway mo, sayang-saya mo? Ha? Mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi tayo masaya kapag ang iba ay lalong bumubulusok sa kasalanan, lalong sumasama ang kanilang buhay. Okay? Bilang tao at nasa old man pa, may lihim tayong saya minsan kapag yung kaaway natin bumubulusok sa kamalian o nadadapa, mga kapatid. Pero bangon, gising mga kapatid. Hindi yan ang calling natin. Hindi po dapat natin i-entertain sa puso natin ang kagalakan sa mali. Ano sabi po? Charity rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in truth. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na may nagawang mali sa iyo yung tao na yun, okay? Kapag nakita mong bumabangon, kapag nakita mong umaayos ang buhay, dapat bilang Kristiyano, may kagalakan sa puso mo at sasabihin mo, Amen Lord, thank you so much, sapagkat binabangon mo siya, tinutulungan mo siyang magpatuloy. Amen? Hindi yung kapag nakita mo na yung kapatid mo, naku, yung anak, na napariwara din, naku, yung asawa, napariwara na din, nako, naghiwalay na. Para bang may ngiti pa sa labi. At sayang-saya pang ikikwento at sasabihin, alam mo ba, naghiwalay na sila. Sino-sino? Oh, di ba? Ganon tayo. May lihim tayong lumang pagkatao na nai-enjoy natin kapag narinig natin na ang iba ay na-apostatize. Parang ang feeling nila ay, para bang ganito, yes, kami na lang ang tama. Kami ang pupuntahan ngayon ng tao kasi kami lang ang tama. Yung bang feeling of entitlement,
Delikado yun mga kapatid. Yung ang feeling mo, kayo lang ang magaling. Ang feeling mo, yung church lang ang pinakamahusay at pinaka-spiritual na sumusunod. At yung pamilya mo lang ang pinaka-the best. Yung isipin na, kami lang naman ng pamilya ko ang kailangan ng church na yan. Pag nawala ang church, ang pamilya namin, ang church na yan, wala na. Naku, pag ganyan po ang inyong pag-iisip mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo refresher. Ha? Para kayong isang kape na maligamgam na, hindi mainit, pagkatapos matabang pa, and then at the same time, sobrang pait. At pagka ininom mo, isusupla mo na lang. Parang ikaw ay pinapawisan, sobra kang pagod, pagkatapos bibigyan ka ng anak mo ng maligamgam na tubig. Anong klase yun? Sa halip na ma-refresh ka mga kapatid, para bang maaasar ka pa. Napapagalitan mo pa ang anak mo na nagbigay sa iyo ng ganon. Mga kapatid, kumusta po ang ating buhay? Baka tayo puro right division. Baka tayo puro right dividing the word of truth. Baka puro tayo dispensationalism. Baka puro tayo, we are Baptists, we must be right. Ha? Baka puro tayo yabang pagdating sa ating doktrina. Pero pagdating sa charity, di man lang makita sa buhay po natin. Mga kapatid, magbago na tayo. Sadyain po natin na piliin na tayo'y maging refresher sa iba. Amen. Number 2 sa ating point. A refresher strengthens the weary. Wow. Amen. Kung napasayo ang pagiging refresher, mga kapatid, o yung refreshing spirit, mga kapatid, magiging kagaya ka ni Philemon, si Apostol Pablo nalulungkot, pero sabi niya, kapatid, refresh me. Amen. Paul was in prison when he wrote this letter. Chains were on his hands, but joy was in his heart because someone out there was refreshing believers. Masaya tayo kapag nakakikita tayo mga kapatid ng isang tao na nakapagpapasaya ng iba. Amen mga kapatid? At minsan sinasabi natin, sana ako din, sana meron din akong sense of humor. Wala eh. Minsan wala tayong sense of humor. Ang alam lang natin, gusto lang nating makapagpatawa, may green jokes pa. Para bang hindi tayo makakapagpatawa kung hindi natin hahaluan ng kalaswaan. Hindi tayo makakapagpatawa kapag hindi natin hahaluan ng mga negative na mga kwento, mga kapatid. May the Lord help us. Amen. Mga minamahal, hindi tayo tinawag sa uncleanness. Tinawag tayo sa holiness. Okay? The Christian race is not easy. Yes, tanggap po natin yon. Tanggap po natin na tayo po ay laging sumasabak sa napakaraming trial sa buhay. Ano pa? Family pressures. Ano pa? Ministry burdens. Ano pa? Maraming po mga tao sa paligid natin na nakakapagbigay bigat sa ating buhay. Kaya nakaka-pressure ang buhay, mga kapatid. Minsan sobrang dami na nating dinadala tapos bigla pang darating ang isang tao na hindi po tumutulong upang tayo ma-refresh, kundi sila pa'y tumutulong upang tayo lalong ma-drain, mga kapatid. Meron tayong minsan financial problem, minsan tayo may financial strain, misunderstandings, right? These things exhausts believers. That is why Scripture exhort. Anong sabi po ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians 5:11? 1 Thessalonians 5:11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Anong sabi ng Word of God? Ha? I-comfort natin ang isa't isa. Pag ako'y dumalaw sa inyo, tayo po'y mag-comfort sa isa't isa. Amen? Huwag tayong maging burden. I-edify natin ang isa't isa. Pag dumalaw ka, dapat ikaw ay may dala. Hindi ka burden. Okay? Hindi yung ang limit mong dumalaw sa iyong kapatid, ang limit mong dumalaw sa iyong, alam mo naman ang buhay ay hikahos din, magdadala ka pa ng isang batalyon na kasama, ha? At makikitulog pa kayo doon.
Pagkatapos ninyong kumain, nanood na kayo ng TV, hindi ka malang marunong magpunas ng table at magpispis ng kinainan at ilagay sa lababo at ugasan mo na rin sana. At sabihin ng may-ari, naku, sister, huwag na. Brother, huwag na. Okay? Hindi yung pag-aalalahanin mo sila kung anong iluluto para sa'yo. Okay? Sa halip na ikaw ay magdala, mga kapatid, ang maraming mga pastor, ang tawag nung kami po'y nang bata pa ako at nag-visitation kami. Hindi naman po ministry of visitation eh. Ha? Ang tawag nila po ay ministry of biscuitation. Yan. Kasi nasanay na sila na kapag nagbisita, may biscuits and royal. Mga kapatid. Ha? Meron ako nakilalang isang pastor na binago niya po yung kanyang pamamaraan. Pag siya po ay nagbibisita sa kapatiran, siya po ang may dala ng tinapay. Siya ang may dala ng soft drinks, siya po ang may dala ng juice, at sabi niya, kapatid, magkape muna tayo. Ito ang kape at tinapay. Amen. Kwentuhan tayo. Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang ministry? Amen. Hindi yung pagdating doon, pawis na pawis ka at sabi mo, kapatid, ako ay gutom. Kapatid, ako ay, di ba? Tulungan nawa tayo ng Diyos na magbago tayo ng ating isip. Tayo po ang gamitin ng Diyos na maging refresher sa iba. Hindi po tayo maging burden, mga kapatid. Again, Galatians chapter 6 verse 2, the Bible says, Galatians 6:2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Anong ibig sabihin ng magdalahan kayo ng inyong kabigatan? Minsan may kabigatan ka emotionally. Okay? Isusupply ko 'yon sa pamamagitan ng words of encouragement. Meron naman akong kabigatan financially at ikaw naman ay merong business, maayos naman ang iyong income. Pwede mo ring mapunan yung burden ko. Ano man ang burden ng isa't isa sa body of Christ, hanapin natin. Magtanong tayo. Pag nakita natin na isang tao, tignan natin siya at isipin natin, ano kayang need niya? Sa anong paraan kaya ako makakatulong sa kanya? Amen. Hindi yung, ano kaya ang meron siya? Ano kayang pwedeng itulong niya sa akin? Magbago tayo ng pag-iisip. Magbago tayo ng pananaw, mga kapatid. Let us renew our mind. Let us submit to the law of Christ, mga kapatid. At huwag tayong maging burden sa iba. Kaya nung sinabi ng Galatians 6:2, bear ye one another's burden. Okay? So, ano sabi ng Bible? And so fulfill the law of Christ. Ang problema ganito, mayroon pong pagkakamali ang isang kapatid, siyempre, may burden siya. Binlame na siya dito, so pabigat ng pabigat yung dala niya. Alam niyo ba, bawat tao na nagbi-blame sa kanya, mabigat yon. Ang sabi ng Bible, magdalahan tayo ng burden sa isa't isa. Hindi tayo makadagdag ng burden. Ha? Tinambakan na nga sila ng burden ng maraming tao. Biro mo, 30 tao ang dumagan sa'yo. Ha? Biro mo, pakakahinga ka pa ba nun? Nandun ka sa ilalim, dinaganan ka ng 30 tao. Sa halip na, uy, alis kayo dyan, nahihirapan na si kapatid. Ang gagawin nyo, dadagdag ka pa. O, oo nga buti nga sa'yo. Ay, yan kasi. Mga kapatid, hindi po tayo binigyan ng ministry. Meron ba kayo mababasa of ministry of to be burdensome? Ha? Ministry of burdensome. Paano ba sabihin yun? Ang nasa Bible, ministry of refreshment. Be an encourager, be a refresher, mga kapatid. Notice, we are not called to add burdens, but to help carry them. Maging po, listen mga kapatid, maging po si Eva. Si Eva ay idinagdag sa buhay ni Adan at ang tawag ng Diyos sa kanya ay helpmeet. Mga girls, mga ladies, mga asawang babae,
Gusto ko pong ipaalam at ipaalala sa inyo ang dahilan ng Diyos kung bakit kayo idinagdag sa buhay ni Adan, okay, ay upang maging tagatulong, tagapuno ng kanyang pangangailangan. Amen. Tayo po ay nilikha ng Diyos at inilagay, hindi lang basta nilikha, kundi iniligtas ng Diyos at inilagay sa isang katawan, inilagay tayo sa isang church, inilagay tayo sa isang family, inilagay tayo sa body of Christ to be a blessing. Maging laman ng puso natin, every gising is a blessing. Not to get some blessing from others, but to be a blessing to others. Amen. Kantahin natin lagi ang make me a blessing to someone today. Hindi yung sino kaya ang pwede kong hot-hotan ngayon. Mga kapatid, wag nawa pong ganon. Be a blessing. Anong sabi mga kapatid? Okay? The Lord Himself spoke of even the smallest act of refreshments. May sinasabi dito sa Matthew 10:42. Matthew 10:42, the Bible says, "And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, he shall in no wise lose his reward." Mga kapatid, ang pagiging refresher pala, ay mayroong reward sa langit. Alam niyo po ba yon? At simpleng tubig lang, simpleng pagbibigay lang ng malamig na tubig sa isang taong banas na, sa isang taong hirap na, pawis na, pagod na, isang cup of cold water lamang, lalo na kung ang iyong binibigyan ay ang iyong pastor, kapag ang binibigyan mo yung preacher mo, yung Bible study leader mo, mga kapatid, alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, sa anumang paraan, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Amen, amen, mga kapatid. Glory to God for that. Kumusta kayo, mga kapatid? Mga kapatid ko sa Panginoon, sabihin nyo lang ha, baka bawat umaga, hindi na ako refresher sa inyo. Ayusin ko po ang aking message, mga kapatid. Ang prayer ko sa Panginoon, this representation, amen, this brother before you will be a refresher of your soul. That's my heart's desire. Amen. Sabi ng wife ko kanina, habang ako'y gumagawa ng mga lessons, mga kapatid, alam niyo po, may nakakompile na po akong message dito pa lamang po sa daily devotion na mahigit 300. Okay? Mayroon na pong 306 messages na akong na-compile. At bukod doon, mayroon pa akong ibang folder na ang dami ko pang mga messages doon na ginawa before. Sa daily devotion lamang, mga kapatid, ay may 306 na ako na devotion. Dito pa lang yun, pagdating lamang po namin dito yon sa Pagudpod, mga kapatid. Okay? So, ano ibig sabihin? Sabi niya sa akin, pwede mong ipaprint yan, tapos ipamigay. Okay? Or gawing libro. Okay, mga kapatid? Para makatulong sa iba. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos. Ang prayer ko sa Panginoon, yung mga messages na yun ay talagang sana naman ay nakapagbigay refreshment sa inyo. And siguro naman, nadadagdagan ng ating bilang dito sa page. Marami na pong nanonood sa akin ngayon. Dati-rati nanonood sa akin 5, 3. Ngayon, pumapalo ng 30. Padami po ng padami. Mga kapatid, yung nagpa-follow sa atin. Kahapon, meron yata akong idinagdag na 8 sapagkat sila po mismo ay nakakabasa ng mga pinopost natin sa social media publicly. Sabi ko sa kanila, sino po ang nag-recommend sa inyo
na kayo po ay pumasok or mag-join dito po sa ating page. Ang sagot sa akin ay, nagbabasa po kasi ako ng Bible Doctrine 101 at marami po ako natututunan at gusto ko pong makinig ng live. Amen. So praise the Lord for that, mga kapatid. Kaya padami ng padami ang kasama natin dito. Kahapon meron po akong dinicline na gustong magsumama. Tinignan ko po ang kanya pong profile picture at puro debate po ang kanya pong hangad. So mga kapatid, hindi natin nais ng espiritong nakakapagbigay burden sa page na ito. Amen. Ang nais natin kapag nag-preach si Brother Josh, nakaka-refresh ang kanyang preaching. Pag nag-preach mga kapatid si Brother Lester, nakaka-refresh ang kanyang preaching. Kahit na nasasaktan, tinatamaan sa mga preaching, pero pagkatapos nun nare-refresh. Para bang alam niyo ba yung tao na natinik? Nung natanggal yung tinik sa paa, bagamat masakit ang proseso, nare-refresh siya, nagiginhawahan siya. Amen. Sana po ganon ang ministry ng Household of Faith, mga kapatid. Lahat ng gagawin natin dito, lahat ng member natin dito, ang hangad po natin ay maging refresher tayo sa lahat ng mga members dito. Hindi po tayo maging burden, mga kapatid. Okay? Kung tayo man ay nasasaktan dahil sa preaching, pero mayroong lasting effect yon sapagkat natutulungan tayo na hindi magpatuloy sa kasalanan. May the Lord help us na yun ang patuloy na maging ministry ng Household of Faith ministry, mga kapatid. Amen. Kumusta ang iyong church? Pag may dumadating po bang mga bisita, nare-refresh ba ang kanilang kaluluwa? O sila'y lalong nagiging mabigat ang kalooban paglabas ng simbahan? Ang masakit niyan, bawat member ng church, linggo-linggo na lang, sa halip na nare-refresh, nagiging burden sila. Ang daming bayarin ng church, ang daming huhulugan, may tithes and offering pa, meron pang first fruit, isang tambak na iba't ibang uri ng offering. Sa halip na ma-refresh sa mga preaching of encouragement ng pastor, laging iniisip, sisermonan pa. Nakapagbigay na ba kayo? Naibigay nyo na ba ang commitment nyo, ang pledges nyo? Yan lagi ang naririnig, mga kapatid. Papagalitan ka pa sa pulpito ng preacher. Ikaw, Brad. Mga kapatid. Manawa na po tayo. Hindi po tayo inilagay ng Diyos sa body of Christ. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa ating church upang maging one-sided lamang tayo. Biruin mo, ikaw po, mga kapatid, ang taga-refresh doon sa pastor mo. Refresher ka, lagi mo na lang tinulungan yung pastor mo. Lagi mo na lang binilhan mo ng sasakyan, binilhan mo ng bagong laptop, binilhan mo ng bagong cellphone, binigyan mo pa ng big bike na motor. Kinuhanan mo pa ng ticket ng pagbabakasyon sa Hong Kong, puntang China, puntang kung saan-saan, trip around the world, pero wala nang ginawa yung pastor kundi sermonan ka ng sermonan. Hindi ka man lamang ini-encourage. Mga kapatid, maawa ka naman sa sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo. Hindi sa lahat ng panahon malakas ka. Hindi sa lahat ng panahon may pera ka. Huwag mong hayaang i-exploit ka. Huwag mong hayaang samantalahin ang iyong kabaitan. Hindi rin po maganda minsan. Akala mo nakaka-refresh ka, hindi. Ang totoo niyan, nilulunod mo ang pastor mo. Nilulunod mo siya. Ang mangyayari niyan, balang araw, mamamatay siya. Spiritually speaking, mamamatay ang testimony niya. At sino ang mag-aalaga sa iyo? Dapat tamang support lang. Tamang pagmamahal lang. Pag sobra, huwag sobra. Ang ibon, mga kapatid, sabi nga po, ang pagmamahal ay dapat moderate lang. Ang isang ibon, kapag minahal mo ng sobra at ayaw mong pakawalan, hindi mo namamalayan, patay na siya. Bakit? Nasobrahan ng higpit ng iyong kapit sa kanya. Dapat tama lang, hindi lang makawala. Di ba? Pag naman sobrang luwag, lilipad. Okay? Ganun po tayo, mga kapatid. Maging parang paghawak ng sabon kapag ikinaliligo, mga kapatid. Pag hinawakan mo ng sobra yung sabon kasi pagkat madulas siya, tatalsik siya.
Pag naman sobrang luwag, lalaglag siya. Tamang hawak lang. Amen? Mga kapatid, refreshment does not require platform. It requires compassion. A text message of encouragement, a prayer offered sincerely. Kapatid, pwede ba kitang ipag-pray? Amen? A listening ear. Alam mo, may burden yung isang tao, tinawagan mo, sabihin mo sa kanya, Brad, sige, kwentuhan mo lang ako. Alam mo, hindi mo namamalayan, hindi nyo namamalayan sa kanyang pagre-release ng kanyang mga burden. At ina-absorb mo, pinapakinggan mo, you have that listening ear, nakaka-refresh ka ng tao. Amen. A quiet financial help. Yung bang pagkamay mo na ganyan ay merong 100, Brad, pakatatag ka sa Panginoon, ha? O, kita mo, naghihirap sila, pero binigyan mo ng 100. Brad, patuloy lang, ha? Wow! Hindi mo kailangan ipangalanda ka na, mga kapatid, bibigyan ko ng 100 para 100 eh. Mga kapatid, bibigyan ko ng 100 si brother. Oh. Sa halip na makuha niya, napahiya na siya. Para, anong tingin mo sa akin, pulubi? Di ba? Mga kapatid, ang daming pwedeng gawin natin para ma-refresh ang kapatid. Ito pa, a forgiving heart. Nakakapagbigay refreshment ang pusong marunong magpatawad. Yung tao na yon na every time na nakikita ka, nalulungkot siya kasi alam niyang may kasalanan siya sa'yo at hindi niya kayang pagbayaran ang kasalanan niya, habang buhay niyang dadalahin yung guilt ng ginawa niyang kasalanan sa'yo. Yung pagpapatawad mo sa kanya, lapitan mo sa kanya, Brad, huwag ka na malungkot. Pinatawad na kita, Brad. Fellowship tayo, Brad. Sige, kain tayo. Sige na. Lahat naman tayo nagkakamali. Sige, pinapatawad na kita. Alam ko, natuto ka na at hindi mo nagagawin yun sa akin at di mo nagagawin yun sa iba. Sige, Brad, pinapatawad na kita. Wow, mga kapatid. Ang sarap, ang ganda siguro ng ngiti niya. Brad, thank you, di ba? Listen, isang regalo, ang pagpapatawad po ay isang regalo sa taong nagkasala at regalo din sa sarili mo. Alam niyo kung bakit? Subukan mong huwag magpatawad. Once na hindi ka nagpatawad, every time na nakikita mo yung tao na di mo pinatawad, parehas kayong may burden. Pero once na natuto kang magpatawad, parehas din kayong nagre-release ng inyong burden. Kaya listen mga kapatid, be a refresher by forgiving one another. These are ministries of refreshments. Amen. Some believers drain the energy of the church with gossip, division, immaturity, and constant conflict. Wala nang ginawa kundi mang-divide ng church. Wala nang ginawa kundi maghanap ng gulo sa church. Wala nang ibang ginawa kundi maghanap ng ipupuna sa miyembro. Pastor, kumusta po kayo? Tayo po ba'y refresher sa ating mga members? O every time na nakikita tayo ng mga members natin, ang tingin sa atin ay si Nero. Ang tingin sa atin mga kapatid ay isang si kamatayan na may dalang tinidor, may dalawang kawit. Nakaw, yan na naman. Sasabunin na naman tayo ni pastor. Mga kapatid, kumusta po ang atin pong ministry of refreshment? Huh? Others restore energy through stability, faithfulness, and encouragement. Which one are we? Ikaw, member, refresher ka ba sa pastor mo? Pag lagi kang late, hindi ka blessing. Pag lagi kang absent, hindi ka blessing. Amen. Gumawa ka ng paraan. Ngayong linggo, umpisahan mo ang buhay mong Kristiyano na maayos at maging refresher sa iba, maging blessing sa iba. Always say, every gising is a blessing. Always sing, make me
a blessing. Make me a blessing. Di ba? Make me a blessing to someone today. Bawat gising, isipin mo to be a blessing. Amen, mga kapatid. Number 3 sa ating point. A refresher brings joy to the servants of God. Last point natin, a refresher brings joy to the servants of God. Paul says, we have great joy and consolation. Amen. Sabi niya, we have great joy and consolation. Doon sa ating text. Do you realize that when you refresh believers, you also refresh those who labor in the ministry? Naisip niyo ba yan? May pastor ka. Hindi mo direct na ginawa sa pastor. Pero ikaw na member, tinulungan mo yung ibang member na i-refresh sila. Hindi mo ba alam na kapag nalaman nyo ng pastor mo, magiging masaya siya? Ganun po yun, mga kapatid. Nothing strengthens a servant of Christ more than seeing saints strengthened. Sa Apostol Pablo, ang saya-saya niya. Kasi itong si Philemon, yung mga kapatiran, nire-refresh po niya. At siya po nare-refresh din sa mga magandang balita pong iyon. Later, in the same chapter, Paul says in Philemon 1:20, "Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord," sabi po niya. Amen? Even Paul desire refreshment. Napansin niyo ba yan? Gusto ko rin po ng refreshment, mga kapatid. Bawat isa sa atin may burden. Nawa po tayo maging answered prayer sa bawat isang may burden. Hindi po tayo maging pabigat, kundi tayo maging refreshment sa kanila. Refresher. Amen. Ministry of refreshment. Spiritual leaders are not machines. They grow weary too. When believers walk faithfully, show love, remain stable, and serve one another, it brings deep joy. Amen. Nagbibigay ito ng napakalalim na kagalakan. Anong sabi, mga kapatid, ng Hebrews chapter 10 verse 25 and 24 and 25? Sabi po ng writer ng Hebrews, "And let us consider one another to provoke unto love and to good works." Sabi dito, "Not forsaking the assembling of ourselves together, but exhorting one another." Listen, exhorting one another, that is refreshment. Amen? When we exhort one another, we refresh each other. Amen. When a believer chooses unity over division, grace over bitterness, service over selfishness, that believer becomes like cool water to the entire body. Maraming mga tao na mas pinipili, mga kapatid, ang division, bitterness, and selfishness. And anong tawag dito? Self-entitlement. Ha? Ano ibig sabihin ko? Maraming tao yung, "Brad, kumusta ka na? Parehas pa ba tayo?" Pag sinabing, hindi, may iba na akong doktrina. Okay, diyan ka na, dito na ako. Divided na tayo, ha? Pero meron pong ibang tao na, "Brad, bakit ganyan ang doktrina mo? Baka may paraan pa. Mag-usap tayo." Sa paanong paraan tayo pwedeng magkasundo, Brad? Ha? Ano, Brad, nagawa ko? Pwede bang mag-usap tayo? Baka naman pwedeng ano ba? Di ba? Mas maganda yung tao na nag-a-appeal pa. Ha? Ano ba, Brad? Huwag tayong maghiwalay, please. Huwag tayong maghiwalay. Stay lang, stay put. Hindi yung, meet me, ASAP. Ano, magkaiba na ba tayo? Okay, magkaiba na tayo. Okay. Divide na tayo. Mga kapatid,
I hope hindi tayo ganyan. Sapagkat inilagay tayo ng Diyos sa iisang katawan. Inilagay tayo sa one body, sa body of Christ. Basta tayo po'y iisang pananampalataya sa kaligtasan ng kaluluwa. Huwag nating gawing major yung mga bagay-bagay sa iba upang tayo maghiwalay. Walang ibang magtutulungan, walang ibang magkakapit-bisig, kundi tayong mga ligtas para sa ikasusulong ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At the same time, akayin ng mundong ito sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa tayo mga minamahal. Huwag po tayong maglagay ng checklist kung paano tayo makikipaghiwalay sa ating mga ka-fellowship. Amen. Ang ilagay natin, ang ihanda natin ay ano po ang pwede nating amyendahan upang maging maayos ang ating relationship at tayo po magpatuloy, mag-encourage tayo sa isa't isa, patuloy tayong gamitin ng Diyos. Amen. Okay? May the Lord help us mga kapatid. Conclusion, for our conclusion ngayong umaga. Philemon names is preserved in Scripture. Not because he was famous, but because he refreshed the saints. What a legacy. Mga kapatid, sino sa inyo, taas ang kamay, sino sa inyo simula ngayon ang gustong maging pastor? Gusto kong idagdag sa ministry ko, Ministry of Refreshments. Amen. Amen, mga kapatid. Ang inyong pagpunta sa Bible Escapade, ang inyong pagpunta sa atin pong fellowship ngayong April, ay magbibigay refreshment sa isa't isa. Sinasabi ko yun sa inyo, totoo yan, mga kapatid. Okay? Mas maganda na tayo nagkikita-kita kaysa araw-araw sa screen lang tayo nagkakatanawan. Okay? Nagkakakitaan. Maganda na tayo mayakap natin ang isa't isa, may practice natin sa Pilipinong kultura ang banal na halik. Sabi ng Bible, mga kapatid, kiss you one another with an holy kiss. Yung pong holy kiss na yan, marami po ang meaning ng kiss, hindi lang po sa lips. Okay? Pag sinabing kiss, mga kapatid, holy kiss sa Bible, ito po may kinalaman sa right hand of fellowship. Yung kamayan mo siya, ihag mo siya bilang kapatid sa Panginoon, brother to brother, sister to sister, mga kapatid, without malice, mga kapatid. That is holy kiss sa Bible. Okay? Let us meet. Let us talk in person. Okay? Tandaan po ninyo, mga kapatid, piliin po natin ngayong umaga na magkaroon ng Ministry of Refreshments. Pwede nyong sadyain na talagang literal na every day o every Sunday, pagpunta mo sa church, meron kang daladalang water jug o sabi mong cooler. Gawin mong literal, mga kapatid. Meron ka dong Coke, meron ka dong Sprite, meron kang cold water, may yelo yung cooler mo. Pagbaba ng pastor mo, tagabigay ka ng tubig sa kanya. Wow! O bago siya mag-preach, pastor, may tubig ako para sa iyo. Mga kapatid, ang gandang ministry nun. Sasabihin mo, pastor, ang ministry ko po, tagabigay ng tubig sa inyo, ha? Diba? Ang ganda po nun, mga kapatid. Sa lahat ng preacher, kung may conference, kung meron pong mga gathering, mga kapatid, yun ang iyong mindset. Bibili ako ng maraming 250 ml na mineral water na pinalamig ko. At lahat ng mga preacher, bibigyan ko. Amen, mga kapatid, hindi mo kinakailangan gumastos ng malaki, hindi mo kinakailangan, mga kapatid, magpasikat, hindi mo kinakailangan, mga kapatid, na humingi pa ng fund doon sa church fund para gawin yon. Be a refresher of the saints, mga kapatid. Literally. Amen? Halimbawa, magiging ministry ko ay refreshment. Every week, i-message ko yung tao na to. Alam niyo, mga kapatid, sa aking cellphone,
may message ng message sa akin, hindi ko naman alam kung sino sa aking number. Ha? Everyday yon. Message ng message. Word of God. Oh. Hindi ko kilala. Tapos minsan ay tumawag. Hindi pala tumawag, minessage ko siya. Sino po ito? Kasi curious ako. Alam niyo kung sino? Yung palang tiyahin ko na born again. Hindi siya Baptist. Alam lang niya ako yung mananampalataya at ako po ay preacher. Yun na yung ministry niya. Every morning, nagsisend siya ng message. Pwede mong gawin yan, mga kapatid. Huwag naman araw-araw. Kasi pag araw-araw, mga kapatid, yung bangkwa, nakakasawa na rin minsan. Yung once a week lang, mag-send ka ng greetings. Good morning, I'm praying for you. How are you? How's you doing? Di ba? Wala eh. Tuwing magti-text tayo, Brad, may 200 ka baga dyan. Brad, di ba? Imisan ka na lang ang magme-message, mangungutang ka pa. Hindi mo naman alam. Yung palang tao na yun, nagkasabay, biro mo yun, isang nakakatawang pangyayari na hindi nyo naman, iniisip nyo palang isa't isa. Pagkatapos ay, sabay kayo, Brad, pwede bang mangutang? Sabay ang message, nagpalitan ng message, matatawa ka siguro. Bakit? Kasi, ang akala natin minsan, ng ibang tao ay nakakaluwag, ang ibang tao, mga kapatid, ay hindi nangangailangan. Akala lang natin, tayo lang ang nangangailangan sa mundo. At kung tayo makahingi, kung tayo po mga kapatid ay makautang, at kung tayo mga kapatid, wala namang masama dyan. Hindi ko kayo dinidiscourage na magsabi sa kapatid kung talagang walang-wala. Pero, tignan natin, kapain natin ang isa't isa. Hindi yung nagiging burden tayo. Amen? What a legacy. Okay? Philemon is not always doing things that hindi niya laging iniisip na he was always right, he was always loud, he always won arguments. Hindi yun ang commendation niya eh. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na Philemon was always right, Philemon was always loud, Philemon always won arguments. Galing niya sa debate. Gustong-gusto ko yan si Philemon, ang galing niya sa debate. Ha? Kinumend niya, pinuri niya si Philemon because Philemon always refreshed the saints. In a world filled with spiritual exhaustion, mundo na punong-puno nakaka-exhaust, mga kapatid. May we be believers who speak life, not discouragement. Sana, ang mundong ito'y punong-puno na po ng problema. Sana wag na tayong pangdagdag, mga kapatid. Sana po magsalita tayo ng ikabubuhay ng iba. Hindi ika-discourage. Speak life, not discouragement. Restore strength, not drain it. Lift burdens, not add to them. Give cold water to weary runners in the race. Let it be of us, the hearts of the saints were refreshed by thee, brother. Napakagandang commendation po ni Apostle Paul yun. Philemon, my brother, the hearts of the saints were refreshed by thee, brother, sabi niya. Listen, and one day, at the judgment seat of Christ, even a cup of cold water given in His name will not be forgotten. May we choose to be refreshers, not, or never burdens in the body of Christ. We're part of the body of Christ. Be a refreshers, not a burden. Mga kapatid, I hope na nakatulong ito sa inyo. Natulungan ako nito. Amen? Natulungan ako nito. Ikaw, alam nyo kung suplado ka at narinig mo ang preaching na ito, kung suplada ka at narinig mo ang preaching na ito,
humarap ka sa salamin. Sanayin mo ang sarili mong ngumiti. Huwag ka puro ng kasimangot. Alam mo, nakakasira ng araw yung makita mo, lahat, isipin mo, pagising mo sa umaga, ang mukha ng tao sa paligid mo nakasimangot. Nakakahawa yun, mga kapatid. So paggising mo sa umaga, matuto kang ngumiti. At sabihin mo, mahal, good morning. Kiss. Kahit hindi pa nag-toothbrush, kiss. Di ba? Amen. Huwag mo namang bugahan sa ilong ng iyong mabahong hininga kasi hindi ka pa nag-toothbrush sa umaga. Hindi ka refresher nun. A little hug and say, good morning, I love you. It's a good refreshment. Amen. Nakita mo yung anak mo, lagi mo na lang sininghalan, lagi mo na lamang binuragan, lagi mo na lang pinagalitan. Yakapin mo naman. Sabihin mo, anak, I love you. Kahit na lagi kitang napapagalitan, mahal kita, anak. Nakaka-refresh po yun. Puntahan mo si Pastor. Pastor, thank you po. Nabibless po ako sa inyo. Pastor, anong Gcash nyo, Pastor? Bakit, Brad? Anong gagawin mo sa Gcash ko? Pwede ko bang makuha yung number mo, Pastor? Pwede bang makuha yung Gcash mo, Pastor? Sabi ni Pastor, oh, ba't mo kukunin ang Gcash ko? Pag kinuha mo ang Gcash ko, di wala na akong Gcash. Ang ibig sabihin ay, Pastor, gusto kong maging refresher. Amen. Magmerienda kayo, Pastor, ito po ang 500. Pastor, magmerienda kayo, ito ang 300. Amen, mga kapatid. Gawin niyo po yan sa inyong mga minamahal. Gawin niyo po yan sa inyong pong pastor. Gawin niyo po yan sa inyong preacher. Gawin niyo po yan sa inyong Bible study leader. Amen. Sa isang kapatid sa Panginoon na lagi nagbibisitation, hindi sasabi mo, ay, aakbay ka. Brother, nabibless ako sa iyo. Ang sipag mo sa gawain ng Panginoon. Alam mo, hindi mo kinakailangan sabihin pa yon. Mas maganda bigyan mo siya ng 100. Brad, merienda ka, ang sipag mo. Amen. Mas nakaka-bless yun. Ha? Amen? So mga kapatid, a very, very practical message from the Lord. Ngayong umaga, I hope nakatulong sa atin. Let's pray. Once again, Panginoon, ibinabalik po namin ang pinakamataas sa papuri na wala po akong ibang hangad, kundi po matulungan ng kapatiran at magbigay ng luwalhati sa inyo, Panginoong Jesus. Aming Ama sa langit, thank you, Lord, for your love to us. Our Father, we thank you. Holy Spirit, thank you for comforting us. We bless your holy name. Thank you, Lord. This is our prayer in the mighty name of Christ. Amen. And amen.